Papakilala lang po ako. Ako po si Dr. Richard Custodio. No? Isa po ako sa mga unang doktor, no? Kasabayan ko si Doc Alan Hernandez. Noong August 2005. Mahigit na ako 6 years dito sa Vita. No? Siguro, side naman ng health. O kaya sa ano natin, sa product. Kasi nakakalula na yung mga kitaan eh. No? Ang dami ng kumita dito. Pero ang isa sa nabilib ako, actually, is yung product natin. No? Kahit ang daming doktor, negative sa herbal, ako kasi nakita ko mismo yung product natin effective eh. Kaya po ako nag-decide na i-push through yung pag-promote ko. No? Nagtapos ako, konting background lang po, no? Ng internship ko sa Philippine General Hospital. Sa PGH po ako nag-training. After po nun, nag-emergency room doctor po ako sa Taal Polymedic. Kasi taga Batangas po kami. So, ang hilig ko pong mga pasyente ay nasa mga ER cases, yung mga madudugo. No, mahilig talaga ako sa dugo. No? Hayaan mo na ako doon, 2 oras, basta't kaharap ko dugo, okay lang, kahit di ako kumain. Mga nabarel, nasaksak ng balisong, tapos lumuwa yung bituka. No? Yan kaya yung mga hinahanap-hanap ko sa ER. No? Tatawagan ako, Doc, may oncoming patients pala, 2 sasakyan, vehicular accident, nagbanggaan. Naku, na-excite na kagad ako. Ilang kaya? 4, 5? No? Mali eh, no? May parang mali dun eh. Pero na-excite talaga ako pag ang kaharap ko yung sumisirit ang dugo. No? Opo, kanya-kanya tayong trip. No? Sa iba, yak yun. Pero sa akin, na-excite ako doon. Darating, unconscious. Merong dugo sa muka. Number 1 na procedure namin, airway. Kailangan namin i-check yung airway. May dugo sa ilong sa kasabibig. Kailangan ko i-suction. Yung pala, hindi pala ganun ka tulog yung pasyente. No, biglang umubo, oh. Lahat ng dugo sa bibig niya napunta sa mukha ko. No? Imagine mo yan yung mga duty na hindi ko makalimutan. Kaya ako nag-doktor kasi gusto ko talaga malapit ako sa dugo. No? Simula bata pa lang ako eh. Yun na yung pangarap ko eh. Na talagang, siyempre, pag may pangarap ka, tsinaga mo, by natural law, malaki ang chance mo makuha yan. No? Yun talaga. No? Nag-aral ako pre-med ko Ateneo. Nalaman ko, 15% lang ng pinakamataas na grades. Yung top 15 ang kukunin nila. Anong ginawa ko? Hindi ako lumabas ng library. No? Aral, break time, aral. Summer time, aral ulit. Yung 5 years na course, nakuha ko ng 4 years. Kasi lahat ng summer, hindi ako nagbakasyon. May goal ako eh. Siyempre, merong sacrifice. Nakuha ko yung application, pumasa ako, med school. Ang ginawa ko nun, lalo pa ako nag-aral. Kahit magmukha na akong masama doon sa mga classmates ko. No? Kasi hindi nila nakakausap eh. Kaya may ibang kaibigan ako, tinawag ako autistic eh. No? May sarili daw mundo, hindi mo daw makausap ng ayos. No? Minsan, pag meron kang direksyon na hindi naintindihan ng iba, magmumukha kang baliw. Normal yon, no? Sabi ko, kahit ano pang sabihin nila, basta't ako, may goal ako, gagawin ko. So, nag-graduate ako ng UARM. Yung sipag ko po ay may resulta kasi nag-number 4 po ako sa batch. No? Okay. Dire-diretso na yun. So, bakit ko kinikwento yun sa inyo? Na-realize ko na yung background, yung talagang buhay ko, bago ako nag-Vita, is for many, a success story na. Diba, nag-aral, naging doktor, tapos natapos ng boards. Ang ganda na ng kwento eh. Nung nakita kong Vita Plus, hindi pa pala. No? Alam nyo, hindi ako magsisisi since day 1 na nandito ako. Every time ako magde-decide, ang pipiliin ko pa rin Vita. No? Yung buhay na create ko sa sarili ko, nung tinapatan ng Vita, on the same day na nalaman ko Vita, ako po ay nag-volunteer at totally nag-resign sa hospital. Iniwan ko talaga po yung lahat yun. No? Kasi ang Vita Plus, iba talaga nakita ko, hindi ko nga alam eh. Parang merong
sumanib sa sarili ko eh. Kasi yung focus ko na hindi man lang ako ma-derail dati, nakita ko lang ang Vita Plus. Kung gaano ko kapinaghinapan yung pagiging doktor, ganun ko kadali siyang pinagpalit dahil sa Vita. Ibig sabihin, ganun kaganda ang First Vita Plus. No? Grabe. No? Yung kitaan, alam ko lahat kayo. Sino naman sigurong baliw na ayaw kumita ng malaki dito? Kaya nga tayo nag-volunteer dito eh. Kasi kahit papano, gusto natin maiba yung takbo o yung direksyon ng buhay natin. No? Lahat tayo, member ka o hindi, gusto mo pala mag-member, gusto natin kahit papano may magbagong, o kaya, syempre, yung direksyon ng buhay natin, mapunta sa mas maganda, mas maayos. So, yung pagiging doktor ko dati, yun ang pinlano ko eh. Hindi pa pala siya yung pinakamagandang buhay. Ang pinakamagandang buhay ay isang mundo na kahit wala ka natapos, pwede ka yumaman. Yun ang nakita ko sa Vita. No? Kaya nga, lagi namin na-mention, dito sa Vita, ganito. Dito sa labas, hindi. Mamimili ka talaga ng mundo eh. Pag hindi ka nag-Vita Plus, dun sa labas, anong labanan? Mag-a-apply ka sa trabaho. May kasabay ka valedictorian. No? Wag mo na asahan makukuha mo yung trabaho. Lalo na kung hindi ka valedictorian, galing kang probinsya. At tapos yung isa valedictorian ng Ateneo. 'Di ba? Kasi naglalabanan based sa grades o performance. Alam mo dito, tapon mo na resume mo. Masipag ka lang kahit ano natapos mo, yayaman ka eh. 'Di ba? Ang laki ng difference. Hindi pa nga ako pinag-uusapan yung kitaan, nabaliw na ako eh. Yung prospect pa lang na yung mundo na to, mas maganda kaysa sa kasanayan natin na mundo. Yumaman ka sa labas, ang gagawin ng kapitbahay mo, kakilala mo, susubukang hilahin pababa. Merong ugali ang Pilipino, kahit nakakalungkot aminin, crab mentality. Dito, anong ginagawa ng mga top earners? Tinutulungan yung mga bago, umangat para kumita rin sila. Oh, baliktad. Bakit kayo hindi mababaliw dito? Hindi pa kayo kumikita, dapat baliw na kayo ha. Sa Vita. Yun, on my side, yun na nakabaliw sa akin. Kasi nung nagsumali naman ako, wala ko income eh. No, bakit ko tinaya ang isang napakagandang future ko sa pagiging doktor dito? Yun ay hindi mababayaran ng pera. Yun nakita ko sa Vita Plus. Janitor, si J.R. Colina. Dahil nag-Vita Plus kami, nagtulungan, pati siya ngayon, milyonaryo na. No, hindi nakapasa ng civil service eh. Exam. Oh. May kaibigan ako sa Laguna. Grade 2 ang natapos. Fishball vendor. No? Siguro kahit apply sa Makati, walang tatanggap sa kanya. Imposible kasi hanggang doon lang ang naabot. Kilala niyo po si Mario Belen. Nasama na siya sa mga success stories eh. Fishball vendor na nagkaroon ng sariling sasakyan dahil sa Vita Plus. No? Sana nakita nyo rin yung nakita ko sa Vita kahit hindi pa tayo kumikita dito. Yung mundo na ginawa ni Ma'am Doyi natin is hindi mo yan makukumpara sa mundo sa labas. Kaya minsan, pag nandito ka sa mundong ito, mapapagkamalang kang baliw. Kasi ibang-ibang ibang-ibang mundo natin eh. Dito kahit gabi ang greeting natin, good morning. Doon, pagtatawanan ka. No? Pero okay lang yon kasi at least dito, mas gusto ko yung nangyayari. No? Ang hirap nung iba imbitahin. Pero doon sa kanila, ang dami naghihirap. Dito naman sa atin, ang daming payaman. Lahat talaga. No? So, okay lang ba po magtulong-tulungan tayo para lahat umasenso? No? Wala naman tong limit eh. Kung ilan ang gusto yumaman, welcome. Walang limit. Hindi yung for mga nauna lang. So ano po yung kailangan? Siguro magbibigay lang ako ng tip. O siguro ilang mga tips, no? Ang nakita kong pinakamalaking hadlang sa pagyaman dito, based on sa experience ko, is sarili. Bago ka kasi nag-Vita, meron ka ng mga nakasanayan. Meron ka ng kinakatakutan. Meron tayong mga strengths and weaknesses as tao.
No? Halimbawa, ang teacher, no? May mga nakikilala ko, takot na takot magnegosyo. Pero sa public speaking, ang galing nila. Kasi ang profession nila, teacher. No? May mga kilala naman ako, takot na takot sa public speaking. No? Isa na ako dun eh. Dati nung nagsalita ako, nanginginig yung mic eh. I'm sure sa inyo, meron dyan. Yung pag nag-isa-isa, tatawagin, pupunta sa CR, magtatago doon. Pag malapit na siya tawagin. May mga ganyan ha, alam ko yan. Ganyan kasi ako dati. No? Pag alam ko, nako, patay. Iisa-isahin ata itong tatawagin sa harap. Mag-iisip na ako ng plano para makalusot. No? Sasakitan tiyan ko, mapapaihi ako, o kaya talagang namamawis yan. No? Yan ang mga weaknesses natin eh. So, anong kailangan gawin? Ito ang pinakamahirap. Labanan nyo yung sarili nyong weakness. So, kinakausap ko kayo as individuals. Kung gusto nyo may mangyari sa Vita Plus sa inyo, kailangan baguhin yung sarili nyo. Kasi bagong resulta ang gusto nyo eh. Kailangan bago rin ang sarili nyo. Ma'am, hindi ka magaling magsalita. Ang gawin mo, magsalita ka everyday. Kahit nakakatakot, hindi ka naman mamamatay dyan eh. After 1 year, ano mangyari po sa inyo? Wala ka ng weakness. Wala nang reason kung bakit hindi ka kikita sa Vita. Kasi dumating 100, di ka natatakot. Eh, yung iba, I'm sure meron sa inyo 1 year na. Dumating 30, wala si upline, kinakabahan na. Walang magtotok. 30 tong darating. Miss call sa akin, no? Nasaan na daw ako? No? Naiinip na. Alam mo yan ang ugali ng hindi leader. Hindi yayaman yon. Kailangan may magbago sa'yo, bago sumunod bumago yung income. No? Wag na wag yung sasabihin sa akin na magtotok lang kayo pag kumikita na kayo. Mali yun. Imagine mo, gusto mo, dumating muna bago baguhin yung sarili. So kung nahihiya ka halimbawa, mag-talk sa mga big time. Anong gagawin mo? Hanap ka ng puro big time, kausapin mo. Sigurado ako, in just mga 30 tries, hindi ka natakot sa big time. Para pag yung downline mo, may invite na big time, bakit lalaki kita mo? Hindi ka na-atras dun eh. Sanay ka nang kumausap ng malalaki at mga powerful na mga tao. Huwag na huwag kayong matatakot, mag-approach. Siguro ang pinakamagandang analogy ko lang dyan ay si Manny Pacquiao. Ano yung mahina sa kanyang suntok? Kaliwa o kanan? Lahat yung kanan. Anong ginawa ni Pacquiao? Lalo niyang pinangsapak yung kanan kasi yun na mahina eh. O ano sa ngayon? Kaliwat kanan, delikado na. Kayo, kausapin yung sarili nyo. No? Ano ba yung rason kung bakit hindi pa ako kumikita sa Vita? Ano yung ginagawa ni na Des, ni na Doc Alan, ni na Ma'am Jean, ni Ma'am Lynn, sino pa ba yun? Sina Eric, si Roger Topacio. I-compare mo yung sarili mo sa kanila. Kasi ang Vita Plus, di kahon yan eh. Invite, present, closing, follow-up, mindsetting. Lista mo yon. Tingnan mo kung ano yung weakness mo. Very systematic, pwede mong ayusin yan eh. Naku, nahihirapan pala ako pag malaking tao kausap ko, nahihiya ako. Doon ka mag-focus. Huwag mong taguan. Kasi kung after 5 years, ganun ka pa rin, yung kinita mo na nag-umpisa ka, hindi magbabago yan. Kasi ikaw mismo, walang ginawang pagbabago sa sarili mo. No? Ang pagyaman dito, kailangan kabisado mo lahat yan. Wala kang weakness. So, ang ginawa ko, nag-talk lang ako ng maraming beses. Dati, nanginginig. No? Ngayon, kaya kong mag-talk kahit 24 oras. No? Hindi, kung gusto nyo, 24 oras ako mag-talk eh. No? So, yun yung challenge ko sa bawat isa na I think mahirap para sa atin. Huwag kang tatago sa likod ng upline mo o na nag-invite sa'yo. I suggest, kumalas ka muna 1 month, mag-solo ka para ma-develop mo sarili mo. Imagine mo kung lahat tayo na-develop, oh. Isang grupo tayo ng puro matitindi. No? Kahit saan humarap yung guest,
wala siyang lusot eh. Mapapasign up siya eh. Paano? Yung grupo natin walang weakness. Kahit saan siya humarap, ang tindi magsalita. Kaya kailangan, as individuals, i-develop mo sarili mo. Eventually, yayaman ka talaga dito. Kasi individual rin naman ang income eh. Kaya huwag ka magtago kay upline, lumabas ka. No? Hindi tayo nag-Vita Plus para mag-play safe. Nag-Vita Plus tayo para labanan natin yung kahirapan para may mangyari sa atin. No? Kaya welcome sa Vita Plus. Sana may natutunan po kayo. Thank you po.